Torture umano kaya napilitang apuin ang krimen. Yan ang pinakabagong pahayag ni Carmelino Ibanez, ang pangunahing suspect sa massacre sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay Ibanez, matapos siyang arestuhin ay tinorture daw siya ng mga pulis. Binalutan umano ng plastic ang kanyang ulo at halos nawalan na ng hininga. Pinagsusuntok din umano siya at pinalo pa ng martilyo ang kanyang mga daliri dahil sa takot. Napilitan daw siyang aminin ang krimen. Hindi nga raw siya nagdodroga at minsan ay hindi raw pumasok sa bahay ng pamilya Carlos. Sa kanyang unang payag, sinabi ni Ibanez na siya ang nasa likod ng krimen. Bago nito'y nakipag-inuman at bumatak daw ng shabu kasama mga ipinatawag doon ng pulis sa sina alias Ingo at alias Tony. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, sinabi ng San Jose del Monte Police na cleared na ang 3 sa 8 tao na una nilang inimbestigahan. Hindi pinangalanan ng mga pulis ang mga ito. Pinag-aaralan naman ng DOJ na isailalim sa Witness Protection Program ang padre de pamilya na si Dexter Carlos. Tiniyak ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na handa silang tumulong kung pakiramdam ni Carlos ay nasa panganib ang kanyang buhay. Nauna nang inatasan ni Aguirre ang NBI na magsagawa ng sariling investigasyon kaugnay sa pagpatay. At kaugnay po ng balitang yan, makakapanayam natin si Police Superintendent Fitz Macariola, hepe po ng San Jose del Monte PNP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong tagapanood. Apo, dito nga po sa ginawa ni Carmelino Ibanez, na sinasabi niyang tinorture umano siya ng mga pulis ay kumbaga hindi ho ito nalalayo dahil nga nagnegatibo siya sa droga nung i-drug test at madali na niyang itanggil lahat yung mga kasunod pa o kadikit na bintang. So ano po ang masasabi dito ng San Jose del Monte Police? Una-una po, ang binabanggit po niya ay meron pong gumawa sa kanya ng ganyan nung panahon na siya ay unang dinala rito as a person of interest noong 27 po ng gabi. Tiniklaim po niya yun na may nangyari po sa kanya dito at kung maalala po natin, nung kinabukasan din, in the morning, siya po ay ating inirelease sa kanyang kapatid dahil hindi pa naman siya arrested ng panahon na yon. Siya lang po ay nandito para imbestigahan. At nung panahon na yon, nung 28 po ng umaga, siya po ay malayang makakapagsalita o kung ano man nang siya na nandoon sa kanilang bahay at meron pong mga taga-media. Meron pong mga ibang tao po na nandoon pero wala po siyang binanggit. At hanggang siya po ay atin din pong inaresto noong 28 po ng hapon dahil po meron na po tayong witness. At doon po siya nagbigay ng payag regarding sa kanyang pag-amin sa krimen sa harapan ng kanyang magulang at sa harapan ng kanyang kapatid. Ngayon, kinabukasan din po ng 29, siya po ay hinahayaan na makapagsalita sa harapan ng ating taga-media. Pero wala po tayong naalala sa kanya na siya po ay nagbanggit na siya po ay tinorture o ano man. Ang binabanggit niya lang ay yung mga pag-amin sa krimen na to. So ito po ay ini-expect na natin na pwede niyang gawin. Doon pa man sa unang parte ng ating investigasyon, ito ay inaasahan natin na pwede niyang baguhin. At anytime po, ito na nga po, binago na nga po niya ang kanyang mga sinasabi. Opo, bilang pangontra ho ng pulis doon sa mga sinasabi niyang pinukpok ng martilyo, yung kanyang mga daliri, bago ho ito pinakawalan o kaya po nung inyo pong mapakustodiya ay napa-medical ho ba ito? May medical ho ba itong hawak kayo? Totoo po. Nang siya ay napunta rito ng 27 po ng hapon at siya po ay inirelease nung umaga right after na matapos po yung kanyang salaysay. Inirelease po siya sa kanyang kapatid at sa kanyang pamilya. Nang siya po ay ibinalik po natin sa kustodiya dahil po siya ay arestado na po nung hapon. Nung paggabi na po dahil meron na kaming witness na makakapagsabi talaga na siya ay kasama doon. Ito po ay sinubject po natin sa medical exam. Lahat po ito ay ating ginawa dahil na rin po ito po ay kasama sa aming procedural sa pag-iimbestiga. So lahat po ito ay nandito po sa file at wala pong findings na ganon at siya po ay malayang makakapagsalita ng kahit kanino sa aming regional director dahil siya po ay hindi ipermisenta sa Campo Vivas.
Siya rin po ay nasa harapan ng ating membro ng media ng medyo mababang oras. So lahat pong yun ay kaya niyang banggitin. Yun nga lang, mga sabi po natin, ito po ay lumipas ng ilang araw po. Kaya po kahapon lang po niya nabanggit o kagabi. Nung July 5 po, ito po ay nabanggit niya at ngayon ding hapon binanggit po niya. So masyado na pong napakalayo at nakailang medical exam po kaming ginawa sa kanya para patunayan na siya po ay hindi namin dito tinotorsor at tinitreat po namin siya as tama po. Isa ho sa maaring magdiin dito kay Ibanez kung siya talagang gumawa ng krimen, yun yung mga ebidensya talaga sa crime scene. So, meron na ho bang nag-match ginawa po ng SOCO, limbawa sa hair strand o kaya po sample ng dugo o kung ano man po sa technical side, sa forensics po. Meron na ho ba kayong report tungkol po doon? Sa panahon pong ito ay hindi pa lumalabas yung mga examination, mga DNA examination po ng crime lab. So ito pong lahat ay masabi po natin ay makakapag-connecta, makakapag-link sa kanya doon sa crime scene. So inaasahan po natin lalabas po ito. Sabi po ng crime lab, sa loob po ng 15 days ay meron po silang resulta. So hintayin na lang po natin kung ano pong magiging resulta ng pag-usuri po ng crime lab sa kanilang mga na-recover na mga physical evidence po doon po sa crime. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita ulit kami sa inyo. Si Police Superintendent Fitz Macariola, Hepe ng San Jose del Monte, Bulacan Police. Salamat po. Salamat po.